Ang batang babae na ito ay tumitimbang ng higit sa 100 libra, ngunit sa mga tuntunin ng itaas na katawan, ito ay 40 pounds. Kasi food show host siya, upang maging isang malaking paglipat ng tiyan ng baka sa iyong katawan. Sa araw na ito, gaya ng dati, nakikipagkumpetensya siya sa kanyang matalik na kaibigan upang makita kung sino ang makakain pa. Dahil dito, napagod ang kanyang kaibigan at namatay habang kumakain. Makita ang laro ay kakasimula, ang mga tagahanga ay maaaring mag-order ng pagkain. 80 donut ang inihanda para sa magkabilang panig. Ang best friend ko kasi, big eater, tapos kumain sa loob lang ng 3 o 2 segundo. Kapag nagsimula na ang ikalawang round ng ang mga tagahanga mula sa magkabilang panig ay naghanda ng 50 hita ng manok. Ngunit sa pagkakataong ito ay malinaw na hindi makakain ang aking matalik na kaibigan. Siya ay may tiyan ng baka. Kumpletuhin ito ng walang anumang pagsisikap. Nang magsimula ang ikatlong round, nag-order ang fan ng isa pang 5 pounds ng pork rib. Kapag ang iyong matalik na kaibigan ay nagtatapon ng karne sa mesa, nilunok niya ito sa tiyan pagkatapos ng 3 hampas. Habang dumarami ang nanonood, hindi na rin natalo. Mas masiglang kumain ang magkabilang panig. Kahit na ang mga malalapit na kaibigan ay medyo sumusupok, huwag aminin ang para malaman kung sino ang huling malaking kakain sa pagitan nilang dalawa. Ika-4, ang mga tagahanga ay naghahanda ng 5 pang cake para sa magkabilang panig. Habang sinisimulan nilang kainin ang pagkain ay nagsimula na silang makipagkumpetensya. Nagpipigil ng luha ang matalik na kaibigan, tapos parang nabulunan siya sa cake. Nang makita niyang tapos na siyang kumain, mabilis na humigop ng champagne ang best friend ko para basain ang lalamunan ko. Dahil dito, hindi ako direktang nag-spray ng alkohol mula sa ilong. Sinakal ang kanyang matalik na kaibigan hanggang sa mamatay sa kahit na ang batang babae ay nakatanggap ng bonus na 2 milyon. Ngunit ang makita ang aking tagumpay ay hindi marangal. Nagpunta siya sa ospital para sa gastric bypass surgery. Paglipat ng tiyan ng baka sa katawan, alam niya na kahit gaano pa karami ang pera niya, hindi na mabubuhay ng mas matagal. Tingnan dito, sa tingin mo, sulit ba talaga ang kumita ng pera online? Upang mapanatili ang perpektong figure, 11 PM, tumatakbo pa rin ang dalaga sa gym, kahit na inaayos ang bilis ng gilingang pinepedalan sa maximum. Wala siyang ideya na ang pagkilos na ito ay naging sanhi ng pagkawala ng kanyang buhay. Dahil sa sandaling natuklasan ng babaeng amo na bukas pa rin ang mga ilaw sa gym. Hilingin sa security guard na kumakain ng instant noodles na patayin ang switch ng kuryente. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gusto na lang matapos ng security guard na kumain ng instant noodles. Nakalimutang nakaupo pa rin ang babae sa treadmill. Biglang nawala ng kuryente ang gym. Ang batang babae ay diretsyong nahulog sa treadmill dahil sa pagkawalang galaw. At ang buhok ay hindi sinasadyang nasabit sa conveyor belt ng treadmill. Kumurap lang, isang malagim na eksena ang nangyari. Ibig sabihin, mula ngayon tuwing 11 PM, kakaibang mga nangyayari sa gym na ito. Hindi alam ng isang binata na kaka-apply lang. Hindi ko akalain na maraming tao sa gym na ito. Napakaangkop sa pakiramdam para sa pag-ehersisyo sa sarili. Dahil dito, alas 11 ng gabi noong nagpa-practice siya, ang kikang machine sa kanyang binti ay hindi maipaliwanag na naipit. Kahit anong pilit mo, walang kwenta. Pagkatapos ay nagkaroon ng pagkawala ng kuryente. Noong una ay inakala ng binata na malapit nang maibalik ang kuryente. Hindi inaasahan ang susunod, mas mabigat ang bigat ng leg kick machine. Tulad ng pagdiin ng binti ay malapit ng pinindot pababa. Kakaibang konektado ang gym sa kuryente. Bumalik sa normal ang device. Narinig pala ng security guard ang ingay kaya naligtas siya. Gayunpaman, sinabihan ng binata ang security guard na sadyang putulin ang kuryente. Sa sobrang galit ay pinagalitan niya ang security guard. Nakalimutan ko pang dalhin ang phone ko at lumabas ng gym. Pag-uwi niya, natuklasan niyang naiwan niya ang kanyang telepono sa gym. Para maibalik ang phone ko, kailangan kong bumalik. Kakakuha lang niya ng phone. Biglang nawalan ng kuryente ang gym. Pagkatapos ay lumitaw ang isang figura sa pintuan. Sa susunod na segundo nagsimula siyang tumakbo ng galit na galit sa treadmill. Ngunit hindi iyon ang ibig mong sabihin dahil kontrolado siya ng babaeng namatayan ng trahedya dito. Sa lalong madaling panahon ang gilingang pinepedalan ay nagsisimulang mag-adjust sa pinakamataas na bilis. Marinig ang pag-click, namatay on the spot ang bata. Ang sunod-sunod na mga kakaibang pagpatay ay nakakatakot sa mga security guard. Gusto kong makahanap ang may-ari ng taong magpapalayas ng demonyo sa lalong madaling panahon. Ang natanggap niyang ganti ay isang pasaway. Sa hindi inaasahan dahil ng gabing iyon, pumunta sa gym ang anak ng babaeng amo para mag-ehersisyo. Ang resulta ay 11 oras. Nawalan na naman ng kuryente ang gym. Pagkatapos, isang pares ng malalaking kamay ang biglang humawak sa akin. Malinaw, hindi nakaligtas sa kapahamakan ang anak ng babaeng amo sa huli. Gising na, natagpuan ng dalaga ang sarili sa isang saradong silid. Mayroong higit pa sa isang kakaibang countdown clock na nakasabit sa dingding. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Para malaman kung saan ang lugar na ito, buong lakas siyang tumalikod. Dahil dito, nahulog siya at nataman ang ulo at nawalan ng malay. Maghintay hanggang magising, natuklasang may suot na bagong damit nang hindi maipaliwanag. Nang hindi niya alam kung ano ang nangyayari, biglang nahulog ang isang daga mula sa tuktok ng ulo. Tapos isa pa. Pagkatapos ay hindi mabilang na mga daga ang nahulog mula sa langit.
Susunod, natakot siya at nawalan ng malay sa sakit. Hanggang sa sandaling ito ay nagising siya mula sa kanyang pagkakoma. Makitang may paparating sa harap mo. Ang kabilang partido ay nag-claim na siya ay isang Sinabi ng doktor na siya ay naaksidente sa kotse at patay na ang utak. Actually naging gulay na tao. Ngayon ang lugar na ito, isa ang huling oras ng kanyang buhay. Kung hindi niya matalo ang sarili niya sa countdown. Hindi na siya gising, bagamat medyo natakot ang dalaga sa mga oras na ito, ngunit kailangan mong paniwalaan ito dahil naaalala, parang may naalala talaga yung car accident. Para makatakas sa lugar na ito, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa treadmill sa tabi niya. Nahihirapan siyang maglak, huwag mong sabihing tumingin sa countdown clock. Dahan-daang umakyat muli ang dalaga sa treadmill. Sa kabutihang palad pagkatapos magtrabaho ng gusto, unti-unti siyang nagsimulang maglakad ng mag-isa. Sa sandaling masaya siya tungkol dito. Ang countdown ay nagsisimula ng mas maikli at mas maikli. Sa sandaling hindi niya sinasadyang natuklasan ang isang pool ng dugo sa ilalim ng kutson. Nalilitong itinaas niya ang kutsa. May nakitang 4 na malalaking character na nakasulat dito. Gumising kadali, pagkatapos ay dumaan siya sa bubong. Nakita ko ang malalaking mata na nakatitig sa akin. Sa sobrang takot niya ay agad siyang tumakbo sa pintuan at humingi ng tulong. Pero walang pumapansin sa kanya dito. Hindi nagtagal ay nakoma na naman siya. Pagkagising, natakot nang matuklasan na nawawala ang kanyang mga binti. Pero pagkabalik ko agad, ang mga binti ay umuunlad. Pagkatapos ay pumasok muli ang doktor sa silid. Tingnan ang isang remote control. Bumagsak ang dalaga sa lupa. Sabi niya sa dala, may natitira pang huling 10 minuto. Kung gusto mong dapat siyang magpatuloy sa pag-eehersito, tumakbo, pagkatapos lamang magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. No choice, kinailangan ng batang babae na tumakbo ng desperadong sa gilingang pinepedalan. Sa pagkakataong ito ay lubos siyang naniwala sa sinabi ng doktor. Tulad ng sa sandaling umabot sa 0 ang count, nagkatotoo na rin ang imahe. Nakita ang dalaga na nakahiga pa rin sa operating room. Hindi pa nagigit, at sa parehong oras, hindi mabilang naginipig ang konektado sa utak. Lahat sila ay pumanaw na. Tila ang batang babae pagkatapos ng aksidente, pagkatapos nitong huling masakit na oras. Hindi pa rin magising. Ito ay isang thriller horror film na inilabas hindi pa lang matagal sa Korea. Kakaibang hapon, kasama sa kumpletong koleksyon ang 6 na maikling kwento. Kung may mga kaibigan na gusto ito, inirerekomenda kong panoorin ang orihinal na pelikula. Magtatapos ang dadalhin ka sa mundo ng sinehan.